kami. And I hope you enjoyed yung buong show namin. Alright, reserve natin ang ating mga dancers. Next, greetings lang, MJ Buera of Wildcats Queen. MJ, greetings. Hello, I'm MJ Buera of WCQ Management. At sana mag-enjoy kayo dito sa parating namin concert. Sana dumalo kayo at sumuporta sa mga 90s groups natin. Yun lang. Thank you. And now we have the overall director of the show, nagpabalik. Si Direk Arnel Caranto. Babalik talaga. Oo, bilang matagal na rin siya sa industriya, matagal natin siya na-miss. Regal baby. We started way back 86, 87. Kila Tito Douglas. So nice seeing you all here. Looking forward to have more with you. Magandang hapon po. Alright, atay ka muna yung tarpaulin natin. Nalaglag. Sorry. Alright. Okay, next we have from Team 90s, represented by Tyrone Gabuay. Tyrone. Good afternoon guys. Maraming salamat sa pagpunta at pagsuporta nyo sa aming ginawang benefit concert na Sign 90 Super Show. Thank you so much. At ang isang representative ng Universal Motion Dancers, Marco McKinley. Marco. Yeah, good afternoon. Thank you po sa press people na tumalo. Sana mag-enjoy nyo kanina sa show natin. Love you. Nice seeing you everyone. And then, isa sa original members ng Original Street Boys, Cristo Cruz. Hello po sa inyo lahat. Good afternoon po. Maraming salamat po sa pag-join sa amin today. Thank you so much po. Ayan, of course, isa pang original ng Street Boys, isa sa pinakasikat at pinaka-popular ng Street Boys, Maynard Marceliano. What's up? So kasi iba parang hello everybody. Ibay natin ha. Magandang tanghali po sa inyong lahat and thank you for coming dito sa press ko ng The 90s Super Show and we really appreciate all of you. Ako nga po pala si Tong Navarro. Thank you. Maynard, nakalimutan ko. Siguro bago ang ating tanungan portion, isang group shot na naman matindihang group shot. Compress na kasi may mga nagre-request na yun. And then later on, may group shot din. Standing na siguro. And then after the Q&A, another group shot. Okay? May shades pa, mga kapatid, o wala? O wala daw para makita ang bugapuhan pa rin. O, kung walang kupas. Compress, Street Boys, Marco. Alright, TV5, Laila Chicadora. Laila, your question? Ako palang buwan naman. First of all, congratulations and good luck sa reunion concert ng mga batang 90s. Maynard, mga Street Boys and Marco, yan. Wala pa rin kayong pupas. Pero I'm sure hindi lang ako magtatanong nito. Lalo na yung mga fans ninyo. Mas maganda sana kung kumpleto yung group nating dalawa. Ano po yung reason kung bakit hindi makakasama yung ilan po nating mga miyembro dito sa ating The Sign 90 Super Show? Actually, gustong po namin sila makasama. Pinaka-problema lang po talaga is yung schedule ng mga kasama namin. Nagkataon po na may kanya-kanya na po silang schedule na on April 19, gusto yung nila sumama hindi po talaga kaya. Yung po talaga. Having said that po, nandito po from, pupunta po sila Spencer and Surprise Love, dapat ba? Alam na. Yeah, kaya so as much as possible din po, napililit po namin maging kompleto. So, surprisingly, naging okay po si Spencer. He's nasa UK po siya, kasama po niya si Michael. And then after that, nag-yes naman din po si Danilo Barrios. So as much as we can po, tinatry po namin na maging kompleto. And then you'll never know after this kung maging magandang feedback po, why not, if given a chance, magkompleto po ang grupo ng Street Boys. Thank you po for the question. Thank you.
Marco, sa side Sa UMB po, tinatry ko rin po maghiwalay na sila. Hindi po. Hindi kasi si Wawi, busy po sa Zumba. So, sobrang advanced po yung mga schedule na. Same po doon sa Twist, at saka si Jericho. Si Wawi kasi po, body niya si Wawi sa Zumba. So, kung nasan si Wawi, nandun po si Jerry. So, alalay na po ngayon si Jerry. Yan po. Yun lang po. Busy, sobrang kasi advanced yung... Sa Zumba po kasi 1 month, 2 months, 3 months, naka-schedule na po sila talaga. Kahit po kami, ganun din po kami ni Chris. So, advanced po yung booking namin. Si Brian ba na anong country si Brian? Brian Furlow. Yung... Nasa LA po. Sa LA. Kaso po kasi sobrang laki niya na. Hindi ko alam kung pupuri yung kasama ko, sisiraan ko eh. Family man siguro. Family man. Kasi, pero, ano ko, next year, plano lang mo yung mag-review. Gano'n kayo ka-excited na yung mga 90s dance group no na, well, sort of, merong clash on screen. Minsan sa barangay, di ba, nagkakasabayan din kayo pag may mga barangay concerts. Gaano naman yung, ano naman ang nararamdaman nyo na magkakasama kayo ngayon sa isang show? Actually po, sobrang saya po namin in a way na kahit na po sinabing may rivalry that time with the UMD or the Street Boys, isa lang po kasi yung recording company namin. So nakikita nila po kami nagre-rehearse, nakikita po namin sila nagre-rehearse, sila po kumakain po sila sa masasarap na pagkain, kami po dun sa may karinderya, sa tapat ng Quezon na. Pero magkakaibigan, doon din kayo. Pero magkakaibigan din po talaga kami. Ang difference po kasi ng dance group before is, ito po kasi, may kanya-kanya pong style. Kasi po wala pong YouTube, wala pong mapapanood sa internet yet that time. Sobrang luma na natin. Masasabi ko wala pang internet. So anyways, so may mga style ng dancing. So every time na merong grupo, inaabangan ng bawat group kung ano yung papakita nila, kung ano yung papasabog nila. And then, yun yung naging maganda sa group ng 90s eh. Yung camaraderie, yung rapport. Kasi we don't compete to anyone. Hindi po kasi competition eh. It's all about being united. Yung pagka nagkakita-kita po kami, parang excited kami kung ano yun. Well, as you know, may mga boys will be boys, may mga jokes, may mga ganyan. So, kulitan lang po. Yung rivalry po ng that time, siguro sa mga fans lang. Pero sa amin talaga, wala po talagang rivalry. Magkakaibigan po talaga kami lahat. Salamat! Thank you so much po. Congrats and good luck. Thank you, Laila. Our next question from Manila. Manila Santos from ABS-CBN. Hello, good afternoon, guys. So, my question for the dancers is, ano yung first reaction nyo nung nabalitaan nyo na makakasatuparan yung ganitong klaseng event? And what are you most excited about sa 19th? For all the dancers in the table. Kasi po, kami ni Chris po, magkasama po kami lagi. So, hindi naman po ako masyado nabigla. So, yung katotohanan lang po. Pero po ang utak po nito si Chris po. So, ikaw bahala ka, lagot ka. Ako busy. Actually, yung magiging exciting part po sa 19 is yung bawat performance po ng 90s group. Actually, hindi lang ng 90s group. Lahat po na magpa-perform sa 19. Pinaghandaan po talaga nila. Meron po sila na surprise na inihanda bawat number. Yun po. Sorry, add ko lang din po, papasalamat din po kami sa producer for sila po ang yung Wildcats. Yes, sila po ang nag-isip na ganito kasi nagkaroon na po ng different kind of 90s show before this. Pero ito yung one of the biggest po kasi as in lahat ng halos ng dancers noong 90s isasama po dito. So, nung nagkaroon po ng ganitong usapan, sa una, syempre, word of mouth lang, usapan lang. And then yung nagkakatotoo na, nag-meeting na sila. And then nagkaroon ng chance na, pasalamat po tayo sa Wildcats, kasi nagkaroon po ng chance mag-perform uli yung mga dancers nung 90s. Na sobrang excited din po sila na talagang gusto nilang paghandaan. Magpapapayat daw po sila ng 3 weeks.
Hindi ko po alam kung paano na gagawin yun, pero yun po, ganoon po yung ka-dedicate yung ginawa. Dedicate po yung papaperform nila sa darating na April 19. Thank you po. Alright, thank you Manila. Now we have a question from Bobby Regentina of Manila Bulletin. Go Bobby. Maganda. Kay Direk, question po. Gano'n po itatagal ng show? Tsaka, paano po mangyayari para wala pong sapawan at saka equal po exposure ng bawat performer? Well, it's a consultative effort, ano. If you can see the rehearsal, talagang they work as a team. Walang selosan. Ang objective is to give a good show to the people. Itatagal siguro mga 2 hours and a half ito. What's so exciting about this is this is a benefit concert. That means they want not to pass on the torch, but to ignite the torch of other possible dancers, talents, who has no means of, expressing themselves. How nice, kasi this is continuing the legacy of our, siguro, generation natin to, no? Of the 90s. That's why yung narinig yung concept, I'm for it, go for it. Diba, why not? Diba? Di po. And then, Direk, ewan ko kung alam niyo ang sagot dito, pero one of the performers ng Abstract Dancers, dalawa sa original members niya is Kingdom Dantes and Arthur Solida. In-invite kaya sila to appear din kaya sa show? Well, lahat naman sila in-invite. Actually, ang punong abala dyan is si Cristo. So, Cristo, would you like to answer that? Actually, ako po ang kumontak sa lahat ng dancers. Ang una ko po kinausap yan, syempre, lahat po ng leaders ng dancers. Yun po. Imagine si Spencer, who really got interested, will fly in from UK just to join. Later, I think makakausap natin sila sa Zoom. So yun, we would like to appeal to mga kasama natin sa industry, no? This is something noble to do it. Imagine passing giving back what you have to the young generation. Why not? This is something good. Malalayo yung mga kabataan sa drugs, yung sa bakang ulo, kasi they're expressing themselves. Yun po. Okay, last question. Sa mga dancers natin, aside from dancing, anong pinagkakaabalahan nila ngayon? So ngayon po, yung Team 90s, actually it's a company na po, and gumawa po kami ng dance fitness program na ina-offer po namin para sa mga gusto maging dance fitness instructor. Katulad po ng, for example, Zumba. So isip namin na bakit di tayo bumuo ng local brand naman para at least Filipino, yun po. Marco. Same po kami, nakasama po kami gusto sa programa ng 90s Dance Fitness. Yes, ako po kaka-resign ko lang po sa Universal Studios Singapore. That was 2 years ago. Like 13 years po ako doon as a show director and a performer po na po. And then ngayon po, may business na po na niraran na kahit maliit na business. So, it's authentic Belgian DH waffles. So, meron po kaming branch na Mega Mall sa SM North tsaka sa Festival Mall. So, yun po. Ang DH Manila, yun po ang Instagram. So, check nyo lang po. Yan. So, ganun din po ang style namin kasi po, ang inisip lang po namin is bakit hindi tayo mag-brand? Actually, Philippine po to sa Philippines po talaga. Pero yung ibang ingredients kailangan i-import para maging authentic and legit. So, inisip po namin bakit ang mga Filipino, of course, pupunta sila ng Starbucks, Jayco, hindi naman yung sinasabi natin. Bakit hindi tayo gumawa ng sariling branding dito na yung level medyo i-premium natin or the same thing. So, para at least malaman ng mga Filipino na we can compete. Yeah, salamat po. Maraming salamat. Thank you so much. Bago natin ituloy ang Q&A, gusto kong tanungin si MJ and si Sika from the production, di ba, sa Wildcats production. Ano ba ang production ninyo about? Ano ang mission, vision, at saka paano nabuo itong concept na ito? MJ?
So, mission and vision namin sa WCQ, hello. Meron pa ako. WCQ Productions and Management. Dedicated sumuporta sa mga taong talentado na hindi pa na-discover. So, yung mga bata na yung mga gusto magka-career, dancing, singing. So, isa kami sa mga organization na sumusuporta sa kanila para tulungan sila mahasa, skills nila. Isa sa mga mission ng WCQ, magsilbing plataforma sa mga taong gustong mag-excel sa kanilang kanya-kanyang abilidad. I-showcase ang kanilang kagalingan, hindi lang sa entertainment, kundi pati rin sa mundo ng pagnenegosyo. Dahil yung mga talents namin dito, hindi lang basta sing, dance, entertain ng tao. May mga sarili-sarili ring negosyo, may mga kumpanya kami dito na tulong-tulong kami kung paano namin palalakihin, kung paano maging magaling ang isang tao sa marketing and so on and so forth. Naniniwala kami na ang pagiging mga Diyos at pagiging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili ay para sa lahat ng tao. Layunin ng WCQ na ang aming mga talents ay maging magandang ehemplo para sa mga susunod na kabataan natin. At sa mga women empowerment, Liz Seca, para may additional information. One of our mission and vision po sa Wildcat Wings Productions and Management, kaya po ito ay nabuo is first, of course, women empowerment, and second, ang vision po namin is we don't want to just survive, we want to live and we want to live with a purpose, and that purpose is to help, inspire, and guide yung mga future generations po ng aspiring Filipino talented individuals. Dahil ako po mismo, performer and artist din po ako, but syempre, hindi naman po natin maiwasan. Darating ang panahon na tatanda tayo, hindi na po, kahit gustuhin ko man na sumayaw, baka hindi ko na po kayanin pagdating ng panahon. So, we want to help yung future generations po na sila naman po ang sumunod. Not all are capable po kasi to support their passion, for them to achieve their dreams. So, nandito po kami para tulungan sila. And aside from our production, meron din po kaming businesses like the Wild Seafood at Ipapawid Entertainment Catering Services. We also have the 1322 Bar and Lounge, located po yan sa Harbor Square. And ayun nga po, in collaboration with the Team 90s, we have the Dance Fitness. So, yun po yung mga gagawin namin in the future. Pag dumating na po yung panahon na hindi na po kami makakapag-perform or makakapagsayaw, and ipapasa na po namin yon sa mga future generations naman po ng dancers, artists, like singers, and other performers. Ayun lang po. Thank you. Basically lang naman sayaw at atawan na mangyayari. Sige, tanong natin from Net 25 muna, si Cesar and then Romel. Okay po. Kay Direk Arnel po. Direk, ano po ang setting o setup nitong inyong concert? This is a standing show po ba? Na yung mga audience makakasabay po sa dance? Definitely meron siyang audience participation bandang huli. But, you know, Aliw Theater is an arena type of theater. So, seated sila. Ito yung pinagawa ng Elizalde for Ballet Manila, kay Miss Lisa Bacuha, sa Star City. So, ganun po. There's a lobby, maganda yung lobby. And then sa entrance nyo, the capacity is around 1,275 audience. Maganda yung facility sila. I was surprised kasi nasulog yun before, so pinisita ko siya ulit. Ang ganda ng setup. Definitely ang setup dito are artists because they know the need of the artists sa backstage. So, yet, I hope I answered your question. It's an arena type, but of course, participatory to. At the end of the day, the audience can join the dancers to dance bandang huli. Diba? Opo. Kay Maynard po, Maynard. Oo. Sino man po sa inyong dalawa. When is the last time po na nakasama niyo sa performances po si Bong at si Jong Hilalo? During Christmas special nung yung Christmas special ng ABS-CBN last time. So sa Araneta Coliseum, and then after that, kailan ba yung kasi every time kasi as you know, Jong is nagpa-politics. So yung nakampanya January fiesta ng
Yeah, fiesta ng Bangkal. At the same time, nagsayaw din kami dun sa PGH, sa PGH. Kasi ni-request ni Chong na kung pwede daw kaming sumayaw for the charity sa PGH kasi kilala niya isang doctor doon. So, di lang naman din kami magkakasama sumayaw. Minsan nag-get together din kami, yung parang nagkukwentuhan lang kami, and then konting drinks ng juice, mga ganon, kasi mga bata pa kami, hindi kami allowed. Then yun, recently lang is yung Christmas, and then yung January. Tapos nag-reunion din kami paminsan-minsan. Okay po, last question na lang po. Can you comment po, and kumbaga, magbigay din po kayo ng inyong own perception about the current type of dance music right now. Lalo na po trending at nauuso na po talaga ang Philippine pop. O ano po yung masasabi ninyo sa difference during 90s, early 2000s, tas sa type of music right now na usong-uso po ang Philippine pop or P-pop? Like I said, yung kaninang nakwento ko, that time, during the 90s kasi, wala tayong internet, o meron man lang pero wala yung katulad ng YouTube, right? So, that time kasi, yung pag-iisip ng music, ng creativity is through music. Kung ano yung nafe-feel, tapos kung ano yung MTV, kung ano yung makikita mong mga 2 seconds na sayaw, yun ang doon ka nagiging mas creative. Sa P-pop naman for now is kasi dami ng ang dami ng influence. Kahit saan ka na magpunta, kahit sa phone mo, sa laptop mo, sa TV, saan, marami ka na makikita mga influence, meaning nakikita mo yung mga iba't ibang dance, di ba? So, I think yung sa P-pop, kasi nagbe-base sila sa K-pop. So, I think talent-wise, sobrang voice, dancing, passion, yung drive. Feeling ko yung kung magiging more creative pa halos yung P-pop, feeling ko mas like yung SB19, di ba nag-level up sila, buong mundo na sila ngayon. So ngayon nag-iba sila ng direction, hindi na sila biglang K-pop style na lang kami, ganito. So nag-iba na sila ng direction, which is good kasi yun yung level up yun yung growth. So the difference siguro is yung yung influence ng K-pop sa P-pop. So need natin medyo i-level up na maging parang Pinoy na Pinoy ang dating. Para at least once na makilala yung grupo na yon, kung sino man yung group na yon, is oh wow, iba to. Ibang flavor. Hindi basta-basta papogi, hindi lang basta-basta pero may angas. Yun yung maganda sa Pilipino Merong may drive, may creative juice, may basta kailangan punong-puno. So boys nga, wala tayong problema, sa dancing walang problema. So ano yung essence na yun? Ano yung juice na yun? Yung lucky, yung secret sauce. Yun yung importante. Yeah, thank you po. Ayan, so in addition to that, yung 90s kasi, alam naman natin ang dami ng pinasikot na sayaw, mostly talaga catchy, easy to follow, madaling matandaan, talaga memorable, remarkable. Same thing ngayon sa TikTok, mostly parang 90s din yung atake. Madali rin siyang matandaan, yung mga steps na talagang very easy to follow, kagaya niyan. At sa mga sikat na grupo ngayon, ang instructors or choreographers naman yan, mostly mga 90s din. Kaya nag-evolve pa rin. Touch ng 90s, plus yung mga bago ngayon, talagang nandun pa rin talaga siya. Yun po. Thank you, Tyrone. Our next question, Romel. Yes, dun sa maneuvers, sa kids at work. Wala namang maneuvers. Hindi kids at work, State boys. Kasi State boys. Si Direk ang sumagot. Okay. Ito po kasi design, ito yung pinasikat nyo, State boys, di ba? Paano po ito yung naging title? Hindi po ba na yung UMD, dahil yung katapat nila sa Popular TV po. Paano po ba yung title ng design? Kasi po pag daling inside, hindi po maganda pakinggan di ba? UMD yun di ba? UMD. Kasi po yung nagsimula po ito, gumawa ang Wildcat Tweets at yung 90s ng maliit na concert sa 1322 bar. Ang title is,
Revelation. The Revelation. So, nag-isip kami ng second title para dito. May nakarinig ng The Sign. So, naisip ko, okay yun, The Sign. So, yun ang po yung naging title yung namin ng show. Mostly sinundan namin yung unang concert kasi namin, pinangalan namin The Revelation, nasa Bible verse po kasi yun. So, kaya sinundan na rin namin agad ang The Sign, na parang sinundan na rin namin ang biblical word. So parang ganun po siya. So ano magiging, kasi nagkaroon kayo dance concert before, yan yung binabanggit nyo, di ba? So ano magiging kaibahan nun yung sa dance concert nyo na yan? Yung nauna po kasi, ang nandun na po sa concert is Wildcat Queen, He-Man, Team 90s, and Street Boys. Ngayon po, pinagsama-sama namin halos lahat ng dancers na 90s and dami po talaga sumama actually. Yun po. So mas malaki po ito, mas bongga kasi before po dun sa bar nila. And this time it's a youth theater. So ano po bang capacity nun? Almost hopefully 1,200 capacity. And then much more, mas maraming dancers, mas maraming nag-participate, and mas grande. Yun po ang difference niya. Ito, Kekles, kasi di ba ikaw in charge sa mga dancers? Nag-confirm ba si Ding Dong, si Wowie, si Jong? So, in-invite po namin sila. Ang naging problema nga na po talaga is yung schedules. Katulad po kay Wowie, Ginabong Jo, talagang hindi po kakayanin yung schedule sila dahil na malayo po yung venue ng event nila. Gusto yung kami nang humabol talagang hindi po kakayanin. Actually po kay Wowie po, nag-usap kami, itatry niya talaga pong makasunod to support po din sa event. Itatry niya po talaga sumunod. Para kahit manood lang siya or sumayaw lang sa gate, pero tatry niya pa rin po yung the best niya na makahabol. Tapos regarding naman po kay Boss Dong, boss ko rin po kasi si Boss Dong, ako po yung brand ambassador ng Ding Dong Rider. Tinap ko po siya na magkakaroon nga ng ganitong concert event na puro 90s. Siyempre dapat nandun siya. Siyempre alam naman natin na talagang napaka-busy ni Boss Dong, kaya talagang he can make it kahit na gusto niya talaga. Ayun po. Saka okay naman, sabi niya magkahawig naman tayo, ikaw na lang mag-represent sa Charet. Yeah, good luck po sa concert. Thank you. Salamat po, salamat. Meron pang gusto magtanong, bago si Romel, si Pilar muna. For Reynard and Cristo, at alam na namin yung mga songs at mga karamihan, alam na natin, di ba? Tatak na yun eh. Pero this time, meron pa kayong i-introduce na bagong steps like si Marco mentioned, tinolang manok, yung masusupay pa yan ng bagong generation ngayon. Meron ba kayong ganong kasama sa mismong show? Actually, meron po. Ang ginawa po kasi namin alam po namin yung mga manonood na abangan yung sayaw ng Street Boys. Pero ang ginawa po namin is nilagyan po namin ng konting balik, konting flavor para hindi naman nakakapagod panoorin. Parang ang gagawin namin is parang aabangan mo kung anong susunod, ano mangyayari, ganito. So meron din naman kaming tinry na mga steps. Paksiw na pata, kung tinolang manok sa kanya, paksiw na pata. Gusto po, adobong manok. Actually, paano ba masabi yung mga steps? Pero meron po kami mga pinlan at sinetup na kaabang-abang. Yan, no? Sorpresa po yan. So, expect the unexpected. Unexpected. Thank you so much, Tita Pilar. So yung sa sa program, sa show, ano ba yung bawat grupo magpe-perform or is there a collaboration na magmi-mix-mix yung mga iba-ibang grupo? Ano ba yung, pwede ba yung ganon? Pwede po, pero dito po sa mangyayari sa 19, meron po talagang performance ang bawat group na talagang pasabog po yung ating abangan. And then sa bandang huli po, meron po tayo collaboration para po sa lahat ng group. Yeah, they become one ensemble. I was surprised kasi merong mga dancers na group, hindi lang pinapakita yung steps. Yung like yung rehearsal, tinatago nila. Tinatago nila yung steps.
Tapos meron talaga isang grand ensemble na sama-sama silang lahat. Yun. Sige po. May pasabog. So, para sa producer ng Wildcats, di ba? And congratulations din sa goal nyo, sa passion nyo. And parang, ang suggestion ko lang, ba't hindi kayo magbuo ng isang show under one roof, na doon kayong lahat, yung mga nagbi-business sa masamahan nyo, kontakan mo si Chito at saka si Mr. Chuwaying para meron kayong mga sponsors, di ba? So, thank you and good luck. Sana tuloy-tuloy nyo to kasi passion ko rin ang dancing. Wow. Yes, salamat. Tita Pilar, join us. The original dancing queen. Okay, may question pa ba dito? Si John. Hi, John. Our friend from the vloggers. Hi, good afternoon. I'm John Weiner from Kumagaw.com. I'm a vlogger. Passion ko rin yung dancing naman. Pero ngayon din. Well, tanong ko lang, nag-practice na ba kayo? And yung first time na nag-practice kayo, nagtanungan na ba kung anong maintenance medicine yung isa? Ano yung may mga masasakit na ba? Actually, itong funny. Walang maneuvers dito eh. Actually, first day ng rehearsal namin, tahimik lang, pero may bigla kami na-awin ng efficacy oil ba rin? Pero koting ko. Pagpasok mo ng banyo, alam nyo na. And actually, ang maneuvers kasi ahead sa amin eh. Sila yung ahead sa amin. So, nung nag-rehearse tayo before, gano'n yung mga kwentuhan. Kamusta yung tuhod mo? May sumisip eh, hinihilot yung tuhod. Kunyari, may kinakakot, yung pala, hinihilot. Ayun. Thankfully, meron ba sa atin? Meron din sa amin na injured na rin kasi. So, ano ba yung mga pinag-uusapan yung sa prostate. So, sa mga baby, huwag kami siya magpapainit. Oo, baby. Siya magpapagod yung baby ko, ha? Yun talaga kasi feeling ko, the more na nagkaka-age ka, so nagkaganon like let's say, yung kabatch mo, yun yung common, usapan nyo na eh. So, pagtapos ng rehearsal, parang walang gumagalaw ng baboy. Puro gulay yung kinakain. Actually, isang dancer sa kasama namin na yung Cats 22, nag-request sila kagabi, boys, pwede ba mag-request mga pwedeng gulay tsaka isda na lang pagkain. Tapos meron daw kailangan may tank ng oxygen sa gilid after ng show. Tapos, you will be surprised. Ako nung unang nag-rehearse sila, I'm so amused. Kasi at their age, nakikita mo, umahataw pa, you can flashback eh. During the 90s, may itsura, but there's something, ayaw makakapagod kayo ng rehearsal nila. There's something in it kasi, sorry ha, time has passed and you can see them, umahataw ulit. That's something different and I can see to other members, parang you're giving them a second chance. Parang second chance in a way na to express themselves. Iba yun eh. Di ba tayo, pag nagkakaedad ka, ano ba gagawin ko? Di ba? Maghahanap ka na ng activity and then you can see them going back to dancing. It's a different feeling. My next question, sir, is siguro sa production. Sir, can you tell us more about the charity work that you are planning to do with the funds that you're gonna get from this concert? Because we kind of want to know kung where it will go to, and kung meron na bang nangyari, like, meron na ba kayong initial na ginagawa for them? Yeah, actually, we have yung nag-perform na kanina, which is the BMAD. Sila talaga yung beneficiary namin. Marami silang grupo. So, they carry the advocacy of our concert, which is it's a benefit concert. At the same time, we provide a platform for the voiceless. Ito yung mga taong akala mong pwede ka lang mangangarap sila, pero may kabuluhan yung pangarap nila. Ipoprovide namin yung platform na yun, which is na makakapag-provide kami ng mga dancing lessons, voice lessons. Napilipad na namin sila sa overseas, nakakapag-perform sila sa Singapore. So, from there,
na-representa nila yung country natin. Na with our help, na-provide namin yung mga needs nila at the same time, na-showcase nila yung skills nila. Yeah. Meron na ba, meron na rin silang studios? Yeah, meron na po. Actually po yung BMAD before, kaya lang po namin sila na-meet sa production namin is nagkaroon po kasi kami ng event doon po sa isang business namin sa production, which is yung 1322 Bar and Lounge po. So nagkaroon po kami ng dance contest doon. Then isa po yung BMAD sa nag-participate. Parang contestant lang. Yes po. So doon po namin talaga sila na-meet. And yun nga po, nalaman namin yung kwento ng buhay nila na pag nagre-rehearsal sila, every time na nagre-rehearse sila, yung sa kalsada lang po gano'n. Tapos walang pagkain. Siyempre, ibis na ibibili nila ng pagkain, ibabayad na lang po nila sa pamasahe nila. But nung last December, Kuya Cristo, di ba, parang naiyak sila po talaga and they're very thankful kasi sabi nila, Madam, dati po, naiyak din ako, teka lang po. Sabi nila, dati po, nagre-rehearse lang kami sa kalsada, ganyan. Tapos wala pang pagkain, gutom. Tapos ngayon, sabi nila, meron na kaming place na pagre-rehearsal and at the same time, may pakain pa. And yes, for free po. Kaya sobrang nakakatuwa po talaga yung Wildcat Queens dahil sa adikain na ito, marami po talaga matutulungan ng mga kabataan na gustong maging dancers, kung ano may talent na gusto nilang gawin, ay tutulungan po ng Wildcat Queens. Yun po. And aside from that, natulungan sila kasi ang mga street dancers sa kalsada na nag-rehearse. We proceed pa, tinulungan namin sila mag-rehearse sa studio and we introduced them to corporate shows. Yung ibang member ng Batang Mama is nasa TV na, dancer na ng Itbulaga. Tinatry namin i-connect sila para hindi lang sila laging sa amateur side. We bring them into the corporate shows and professional side. Yeah. At hindi lang po yun, open po kami kahit sino gusto mag-audition, gusto mag-try, gusto mangarap, tutulungan namin kayo. Hindi lang sa singing, dancing, marami pang ibang pwedeng i-cater namin ng mga possible na pwedeng ka-bloom ng isang tao. So right now, it's just one group, but you're planning to do more in the next... Yes, po. Yeah. So, that's one of the pinaka-essence din talaga ng benefit concert namin is to show to everyone that our production exists. Na if you have a talent and skill, we can enhance it to a level na hindi rin nila alam na we're here to support them. So that's why we're very emotional when explaining this kasi we've seen them na from bottom na ngayon nakakapunta sa ibang bansa, nasa nag-TV show na sila kasi nakita namin yung hard work nila eh. Nakita namin yung rehearsal nila, paghihirap nila, struggles nila, tapos nakita rin namin yung fruit of their labors. So we're very proud of what they're. And then actually po yung Batang Mama before, yung na-mention ko po na dance contest namin, sinabi po nila, yun po yung time na wala pa po silang pinag-rehearsal na place and wala pa silang food or kung ano man. Pero sinabi po nung BMAD na kung sakali man na sila yung manalo sa contest, yung premyo po nila, i-share nila dun sa isang grupo. Kasi po yung isang grupo, galing sila out of town, dun lang po natutulog sa labas. So wala rin silang hotel na pinagsasayan. Considering na ganun yung situation ng Batang Mama, willing pa rin po silang mag-support sa ibang grupo. Kaya talagang alam po namin na ang BMAD, isa po sa nakikiisa talaga at same ng mission and vision at advocacy po ng production namin. So we do hope na mas marami pa pong, lumawak pa po itong production, mas marami pa po kaming grupo na makilala or makasama with the same mission and vision as our production. Where can they get in touch with you? Like for example, there are dreamers out there that would want, to do more with their dancing and singing skills. Who can they go to? Page, pwede po sa Facebook page, pwedeng direct message na. Wildcat Queens Productions and Management Incorporated. So, pwede po sila direct message doon. Nandun din yung email namin. May contact number din doon. So,
May sumasagot naman doon almost 24/7. Kaya, Alright, thank you. Congratulations. thank you. Thank you so much.